Mahal na Amang Diyos, nakatira tayo sa isang mundo kung saan laganap ang kawalan ng katarungan. Mabilis na inaalis ang mga kalayaan at dumarami ang pag-uusig sa mga mananampalataya. Ako ay naparito sa inyo, Ama, upang ihiga sa harap ninyo ang lahat ng mga lalaki at babae na inalis ang kanilang mga kalayaan, na ang bawat isa ay mahalaga sa inyong paningin, at ang bawat isa ay mahalaga para sa bawat isa ay isang anak ng iyo na binili ng dugo. Sumama sa lahat ng dumaranas ng kawalang katarungan at pagkawala ng kanilang mga kalayaan, sa pamamagitan man ng mga paghihigpit ng gobyerno at mga grupo na naglalayong saktan sila at magbigay ng karunungan sa mga tao at mga ministeryo na naghahangad na suportahan ang mga naaapektuhan sa ganitong paraan. Panginoon, alam ko na kapag bumalik si Jesus, ay maibabalik ang tunay na katarungan at maitatag ang tunay na kalayaan. Panatilihin ang bawat isa sa iyong mga anak sa ilalim ng proteksyon ng iyong pakpak, at nawa ay ang lahat ng nagtitiwala kay Kristo ay mahanap ang kanilang kapahingahan sa Kanya. Alam na Siya ay may kakayahan at handang suportahan sa oras ng pangangailangan at tumulong sa oras ng kaguluhan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon at Ama sa langit, maraming pakikibaka na kinakaharap ng mga tao ngayon, habang ang ating mga kalayaan ay lalong nabubulok. Panatilihin mo kaming, Panginoon, sa ilalim ng iyong proteksyon habang sinisikap naming mamuhay tulad ng sa iyo. Panginoon, kung gaano ako katagal mamuhay sa isang mundo na tunay na malaya at malaya, ngunit Panginoon, tulungan mo akong makita ng higit pa sa aking limitadong pangunawa kung ano ang tunay na kalayaan sa mundong ito, at upang maunawaan ng aking pagnanais na makita ang mundong ito na pinamamahalaan ng mga taong may integridad at kabutihan ay isang pipe dream na hindi kailanman maisa sa katuparan, dahil tayo ay isang makasalanang lahi na naninirahan sa isang bumagsak na mundo na kasalukuyang pinamamahalaan ni Satanas, na tinatawag na ang Diyos ng mundong ito. Ama, tulungan mo ang lahat ng iyong mga anak na maunawaan na hanggang sa bumalik ang Panginoong Jesus upang sirain magpakailanman ang kapangyarihan ng bumagsak na sistemang ito sa mundo, hanggang sa ang Panginoong Jesus ay bumalik upang sirain magpakailanman. Walang kapayapaan o kaunlaran o kalayaan sa mundo. Salamat na si Jesus ay babalik sa lalong madaling panahon upang itama ang lahat ng mga mali. Salamat na sa pagbabalik ni Jesus ay ipapahayag niya ang kalayaan sa mga bihag, babawiin ang paningin sa mga bulag at palalayain ang mga inaapi.
Tulungan ang lahat ng mga iyong mga tao na makita ang mundong ito mula sa iyong pananaw at manalangin sa iyong kalooban na nalalaman na kapag bumalik lamang si Kristo ay makakaranas ang mundo ng tunay na kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal na Ama sa langit, kung paano ako nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo na ikaw ang ating buhay na Panginoon at mapagmahal na tagapagligtas. Hawak mo ang renda ng sansinukob sa palad ng iyong kamay. Salamat na ikaw ay ganap na may kontrol sa lahat ng nagaganap sa bumagsak na mundong ito. At hindi mo lang kami iniwan ng walang pag-asa. Salamat sa ating kaligtasan kay Kristo at salamat Ama sa kalayaan na mayroon ako sa Kanya. Salamat na ako ay inilabas mula sa sistemang ito ng mundo at maaaring magpahinga sa iyo. Salamat sa iyo na walang maaaring mangyari sa akin na hindi pinahihintulutan ng iyo. At iyon ay hindi magiging para sa aking kabutihan at para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, habang ang mga temporal na kalayaan sa loob ng mundo ay naglalaho, nawa ay ang aking pagtitiwala ay nakasalalay sa iyo at ikaw lamang. Bigyan mo ako ng iyong kapayapaan na nagpapasa ng lahat ng pangunawa sa aking puso. Ang iyong kapayapaan na tanging makapagpapalaya sa akin mula sa mga alalahanin at pagkabalisa na ibinibigay ng mundong ito. Salamat na ikaw nga ang aking Ama sa langit, ang aking buhay na Panginoon, at ang aking mapagmahal na tagapagligtas. Sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Amen. Loving Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga kalayaang matagal nang tinatamasa ng marami sa atin. Ngunit napagtanto din natin na maraming tao sa buong mundo ang nakakulong sa pagkaalipin. Sa katunayan, ang mga kalayaan ng kanluran na matagal na nating tinatamasa ay mabilis na nabubulok. Panginoon, inilagay namin ang aming pananampalataya sa mga maling bagay dahil alam namin na walang tunay na kalayaan sa mundong ito. Maliban sa iyo, para sa tao ay intrinsically masama at ang corrupting kapangyarihan na kung saan marami ay humahawak sa pampulitikang arena ngayon ay tiyak na mabibigo kapag ikaw ay hindi sentral. Panginoong Jesus, sinabi mo na ang iyong kaharian ay hindi sa sistemang ito ng mundo. At alam namin na ang mga naghahanap ng kapangyarihang pampulitika sa sistemang ito ng mundo ay may pagnanasa sa kasamaan. At alam namin na ang mga naghahanap ng kapangyarihang pampulitika ay may pagnanasa. At ang mga pagnanais na baguhin ang sistema ng mundo kung saan tayo ngayon ay nabubuhay sa pamamagitan ng pampulitikang paraan ay naghahangad na makamit ang kalayaan ng tao sa halip na ang iyong perpektong paraan. Ama, alam natin na hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus,
upang durugin ang mga kapangyarihan na ang sistema ng daigdig na ngayon ay nakasalalay sa masama. Si Satanas, walang tunay na kalayaan. Tulungan kaming huwag magmadali upang baguhin ang mundo para sa mas mahusay sa pamamagitan ng mga paraan ng tao. Ngunit sa halip ay magtiwala tayo sa iyo lamang, sapagkat sa iyong sariling panahon at sa iyong sariling paraan ay ipinangako mong itatayo ang iyong kaharian sa buong mundo kasama ng Panginoong Hesus sa timon. Panatilihin kami hanggang doon. Protektahan tayo mula sa mga naghahangad na alisin ang anumang kalayaan na mayroon tayo. Nananalangin tayo bilang katawan ni Kristo. Halika, Panginoong Hesus. Amen.